Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Patuloy na nagbabangayan ang dalawang partido sa Senado, ang majority at minority group hinggil sa patuloy na investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa anomalya sa national budget at issue ng ghost projects at substandard na mga flood control ng bansa. Ito'y sa bagong liderato ng Senado kung saan pumalit si Soto bilang Senate President at si Lacson bilang Senate President pro tempore at Chairman ng Blue Ribbon Committee kapalit ni Marcoleta. Naging sentro ng pang-aatake at paninira ng kabilang partido na kapartido ni FPRRD sina Lacson at Soto. Iba't ibang paninira o pangsirain ang kanilang pangalan at reputasyon. Usap-usapan kamakailan lamang ang litrato na ipinapakalat kung saan makikita si Lacson at mag-asawang Sara Diskaya at Curly Diskaya na binigyan ng kahulugan ng mga kritiko. Nagsimula umano ang litrato sa post ni Congressman Kiko Barsaga ng Dasmariñas na nilagyan ng makahulugang caption. Alam ng marami na aktibong kritiko ng administrasyong ito si Barsaga kung kaya ay hindi na nakapagpigil pa si Lacson at tinawag na pusa sa lower house si Barsaga at aso naman si Marcoleta sa upper house na umaatake at nangangailangan ng veterinaryo agad naman. Na umaksyon si Lacson at dinurog sina Barsaga at Marcoleta. Nabuking ni Lacson at Soto na mayroong umanong plano ang kabilang partido na patalsikin si Soto sa pwesto bilang Senate President upang ipalit si Alan Peter Cayetano kung kaya ay siniguro nilang hindi ito matutuloy sa pamamagitan ng pagpapatibay ng komunikasyon nila sa ibang miyembro ng majority senators. Samantala, ayon pa kay Senator Lacson ay alam umano ng kanilang mga kababayan sa Cavite na merong mental health issues si Barsaga na hindi maaaring ituring na reliable ang mga statements at mga sinasabi nito. Magandang araw, Pilipinas at mundo. Ito mga kabunyog, umalma si Ping Lacson tungkol dito sa kumakalat na picture niya. May kumakalat na picture niya, Kabunyog Maribagas, Christian Bunos, Ruel Floro, Rico Evangelista, Charging Javier Gabito. Ito, yung picture na yan, kumakalat yan sa social media. Ang picture, makikita nyo, si Ping Lacson nasa gitna. Tapos, yung nasa kanan niya Corly ba yan? Corly Diskaya. Tapos itong si Sara Diskaya naka-finger heart sign na naman. Hindi po yan kuha ngayon. Hindi yan kuha ngayon. Yung picture pala na yan, kinuha yan nung panahon ng eleksyon. Itong eleksyon na ito, nitong eleksyon ng 2025, ay siyempre, kumandidato si Ping Lacson, nagbalik bilang senador. Ito namang si Diskaya, tumakbo ring mayor ng Pasig City kalaban ni Vico Soto. Yung picture pala na yan, kinuha yan, panahon ng kampanya. Biglang linabas yan ngayon. Ang naglabas, yan, nakita nyo naman, ang nakalagay na pangalan, Congressman Kiko Barsaga. So si Kiko Barsaga ang naglabas niyan. Siyempre, may nag-feed niyan kay Barsaga. Sabi ni Agustin Mondragon, galing kay Representative Barsaga na may tama sa ulo. Hindi, ano po yan? Totoo po yung picture na yan. May statement na dyan si Senador Ping Lacson. Hindi po peke yung picture na yan. Totoo po yung picture na yan. Inamin na po yan ni Ping Lacson. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang paliwanag dyan ni Ping Lacson ganito. Unang-una, sinong nagkalat ng picture na yan? O nakalagay naman kung sino sa taas. Si Barsaga. Si Kiko Barsaga. Alam naman natin si Kiko Barsaga. Sabi ni Arnold, may saltik sa utak. Ngayon, ano bang caption na linagay dyan ni Kiko Barsaga? Ano bang nakalagay na caption? Tingnan nga natin. Hindi, may caption may comment si Barsaga dyan sa, tingnan nga natin. Ang sabi ni Congressman Kiko Barsaga, CTTO, credit to the true owner. Please investigate the validity of this image
of Senator Lacson's private meeting with the Discayas. Ayan. May mga pa-intriga pa si Kiko Barsaga, no? So malinaw, ang rason diyan ni Kiko Barsaga, bakit niya kinakalat yan? Gusto niyang kalat ng intriga. Ha? Kumbaga, gusto niya diyan may insinuation yan eh. Ang insinuation diyan ni Kiko Barsaga, gustong yung reputasyon, yung kredibilidad ni Lacson, yung pagiging patas niya tungkol sa kasi siya ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman eh. Ang ngayon diyan, ang pinapakita diyan ngayon ni Kiko Barsaga, bakit hindi diniklara? Bakit hindi dinisclose ni Lacson na magkakilala na sila ng mga Diskaya noon pa? Kasi syempre, yung mga Diskaya, controversial na figure yan ngayon dyan sa mga issue sa flood control. Yan mga anomalya sa flood control. Ang head ng Blue Ribbon Committee, si Lacson. So kumbaga, ang pinapalabas nila dyan, ito namang si Lacson. Kunwari malinis pa, pero itong picture. Ano ito? Hindi yan picture ngayon. Picture yan nung panahon pa ng eleksyon. So ibig sabihin, magkakilala sila ng mga Diskaya. So bakit hindi yan sinabi ni Lacson? So sa madaling sabi, sinisira ang kredibilidad diyan ni Lacson. Kumbaga, anong basihan ni Lacson na parang kung makapag-imbestiga siya ay malinis siya, samantalang pakilala niya na ang mga Diskaya noon pa. Yan yung pinapakita diyan ni Barsaga eh. Sigurado may nag-feed niyan kay Barsaga. At ang purpose nila diyan, ang layunin nila diyan, sirain ang reputasyon, kredibilidad ni Ping Lacson. Ngayon, anong paliwanag ni Ping Lacson diyan? Ang paliwanag ni Ping Lacson diyan ganito, mga kabunyog. Sabi ni Ping Lacson, shout out kay Raul Lim sa Urdaneta City, Pangasinan. Ang sabi ni Ping Lacson, totoo yung picture na yan. Totoo daw yung picture na yan. At kuha yan, April yata, 2025. So ibig sabihin, mga isang buwan bago ang eleksyon. Kasi ang eleksyon, May 2025. So, mga isang buwan bago yung eleksyon, nakipag-set ng meeting sa kanya itong mga Diskaya. Ang sabi ni Lacson, hindi niya naman kilala yung mga Diskaya. Hindi niya rin alam kung anong negosyo mayroon ng mga yan. At kung anong mga transactions niyan. Ang nakakakilala daw dyan, yung kasing anak daw ni Diskaya, yung anak ni Diskaya, tumatakbo sa party list. Ngayon, mayroong isang common na kakilala nung anak ni Diskaya at saka kakilala rin ni Ping Lacson, anak yata ng dating official sa military, gustong makipag-arrange ng meeting kay Ping Lacson ng mga Diskaya. Bakit? Magkakaroon yata ng political rally yung party list doon sa Pasig. Siyempre, tumatakbong mayura ng Pasig itong si Diskaya. So ngayon, gustong imbitahan si Ping Lacson na umattend doon. Parang ipakita yung support ni Ping Lacson doon sa mga Diskaya. At mga Diskaya rin, susuportahan din si Lacson sa kandidatura niyang pagkasenador. So, kumbaga ganun yung meeting, sabi ni Lacson. So, hindi niya kakilala ang mga Diskaya, may common friend, anak yata ng isang dating military official, na kaibigan ng mga Diskaya. Pinagbigyan niya. Tumagal lang daw ng 15 minutes yung meeting nila. So, yan. Pero wala naman daw silang napag-usapan dyan. Hindi daw siya pumayag na sumipot sa meeting. Doon sa rally pala, hindi siya umattend sa rally kasi nga, alam niya na ang kalaban ni Diskaya ay si Vico Soto. Ay magkasanggang dikit si Tito Soto sa si Ping Lacson. Kaya sabi niya, hindi siya tumayo doon sa rally ng mga Diskaya, lalo pat yung party list na yon, sabi niya, sabi ni Ping Lacson, may mga party list din na nagdadala sa kanya. So ayaw niyang ma-associate doon sa party list ng mga Diskaya. Kasi yung anak ni Diskaya na party list, nominee ng isang party list kasi
maghihinakit daw yung mga party list na nagsusuporta rin sa kanya. Isa pa, pag tumayo siya doon sa rally sa Pasig para sa Diskaya, maghihinakit si Vico Soto. Ay sila pa naman ni Tito Soto na uncle ni tiyuhin ni Vico Soto magkadikit. Kaya hindi niya raw yung pinagbigyan, yung request na rally na a-attend siya. At hindi rin daw siya humingi ng donation, ng contribution dyan. Wala daw binigay sa kanyang campaign contribution ang mga Diskaya. So anyway, yan yung paliwanag ni Lacson. Yan yung paliwanag ni Lacson, mga kabunyog. Kaya ah, ano ito, itong si Barsaga kasi talagang sinisiraan si Lacson. Talagang sinisiraan ni Kiko Barsaga si Lacson. Pareho silang taga Cavite. Si Barsaga taga Cavite yan. Dasmariñas, congressman yan doon sa bahaging Dasmariñas, si Kiko Barsaga. Ang alam natin parang si Lacson taga Imus yata ito eh. Taga Imus. Tanong ni Rinaldo Gonzales kung nanalo. Hindi nanalo yung party list. So, ang sabi ni Barsaga, na wala raw nakakahiya daw para sa mga taga Cavite itong si Lacson. Kaya talagang itong si Barsaga, may demolition job talaga ito laban kay Lacson. Si Ping Lacson naman, okay, pwedeng totoo naman yung sinasabi ni Ping Lacson na sa politika naman talaga kung tumakbo ka namang senador, syempre may lumapit sa'yo, nakipag-usap, nag-o-offer ng tulong, haharapin mo talaga yan. Pero ang sinabi naman ni Ping Lacson, hindi niya naman tinanggap yung imbitasyon sa kanya. Kasi hindi siya pwedeng tumayo doon sa Pasig City na rally para kay Diskaya kasi nga kalaban si Vico Soto. Pangalawang rason, yung party list ng anak ni Diskaya, hindi niya rin daw mai-endorse kasi may mga party list nga na nag-aano sa kanya, nagsusuporta rin sa kanya, maghihinanakit yun. Yun ang paliwanag ni Lacson. Pero sabi ni Lacson, malinaw naman na ang layunin ng paglabas ng picture na yan ay para sirain ang kredibilidad niya at ng investigasyong ginagawa ng Senate Blue Ribbon. Pero sa parte ni Lacson, ang kailangan gawin niya dito, ang problema kasi kay Lacson, kailangan maging consistent siya sa kanyang ginagawa. Talagang hahanapan siya ng kasiraan ng mga gustong sirain ang ang kredibilidad niya, reputasyon niya. Problema tulad nito ngayon. Nagbutuhan doon sa house arrest ni Duterte. Anong ginawa niya? Pumabor na naman siya doon sa house arrest ni Duterte. Paano siya susuportahan ng mga mamamayan na gusto ng kaayusan sa gobyerno, ng hustisya, yung mga matitinong mamamayan? Susuportahan siya kung magiging consistent siya. Ang problema kay Lacson, tulad niya, lumalabas yung picture na yan. Madali lang naman yan i-counter ng mga netizens na kakampi sa kanya. Pero yung ginawa niya kahapon na bumuto siya para sa house arrest ni Duterte, sumama siya sa mga Duterte. Pinanghinaan ang mga taong sumusuporta sa kanya. Hindi consistent si Lacson eh. Yung pinagdebatehan sa Senado yung pag-archive, anong ginawa niya? Nag-abstain siya. Nag-abstain siya. Kaya ang nangyayari dito kay Lacson, hindi consistent eh. Kung gusto niya na ang taong bayan ay sumuporta sa kanya, gumawa siya maging consistent siya sa mga tindig niya para sa bayan. Tingnan niyo si Agustin Mondragon, dismayado kay Lacson sa butuhan kahapon. Sa ganyang mga issue sa kanya na sinisiraan siya, ang kailangan niya diyan, suporta ng taong bayan. Pero paano siya susuportahan ng taong bayan kung ang nakikita kay Lacson, inconsistent? Nung nagbutuhan tungkol doon sa pag-archive ng impeachment ni Sara, bumutot, nag-abstain siya. Anong ibig sabihin nun? Tapos ngayon na naman, nagbutuhan kahapon sa house arrest, kasama na naman siya sa bumoto ng yes. Mabuti pa si Soto kahit papano nag-abstain. Siya hindi, bumuto talaga siya eh.
Tapos ngayon, sinisiraan siya. Sinong manggagawa niyan? Kampo ng Duterte ang may gawa niyan. Si Barsaga, kampo ng Duterte yan. Tapos ngayon, hihingi siya ng suporta ng publiko. Yan ang problema. Kaya nga, ang sabi ko, talagang ang matino lang talagang consistent na mahuhusay, matino. Consistent na para sa bayan, yung tatlo eh. Si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Risa Hontiveros. Consistency, yan ang kailangan. Pagdating dito kay Lacson, balimbing, hindi yung maintindihan. O ngayon, ilalabas ang mga baho niya. Kailangan niya ngayon ng suporta ng publiko. Paano siya susuportahan ng publiko kung siya may mga ganyang nakatagong issue? Okay, sa issue na yan tungkol dyan sa litrato na yan, pwede pa natin siyang i-consider natin, yung bigyan natin siya ng benefit of the doubt dun sa kanyang paliwanag. Pero marami pang susunod dyan. Marami pang susunod dyan. Kailangan nila ni Soto ng suporta ng publiko. Kasi yung mga DDS na mga senador na yan, kahit yung mga kasamahan nila sa majority, tulad si Subiri, tulad nila Gatchalian, ano yan? Babaliktad at babaliktad yan. Ngayon, paano sila? Paano magiging matatag ang liderato nila sa Senado, sila ni Soto, kung ang suporta ng publiko ay nandyan sa kanila? Problema, yung publiko, may panahon tumatamlay dito kila Lacson. Bakit? Hindi nga consistent ang mga tindig eh. Hindi consistent ang mga tindig. Kailangang maging consistent. Diyan sa issue na yan, hindi natin siya huhusgahan. Kasi ano lang naman yan, picture yan. Pero yung mga ano niya katulad nun, di ba? Nung nagbutuhan sa pag-archive ng impeachment ni Sara, anong stand ni Lacson? Abstain. Abstain. And he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago huli ang lahat. Alam ko suntok sa buwan itong ating pinapasa na resolution, Mr. President. ICC is beyond our control. Pero at least nakikiusap man lang tayo. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay, sana maramdaman niya na somehow merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, partikular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi at mailagay sa house arrest. Yun lang po aking pakiusap, Ginoong Pangulo. Sana suportahan natin ang resolusyon na ito. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. Mr. President, Sure, the leader. may we recognize Senator Christopher Bongo. Senator Christopher Bongo is recognized. Mr. President, I rise to appeal to our colleagues to support measures urging the government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Duterte or just place the former president under house arrest. Mr. President, I believe that there comes a time when the measure of a nation is not in the strength of its laws, but in the depth of its compassion. Ang tunay na malasakit, simpatya at kalinga natin sa isa't isa ay ang totoong sukat ng ating makatarungan at makataong lipunan. Pilipino rin po si Tatay Digong. Last Saturday, nagpalabas po ng official statement si Vice President Sara Duterte hinggil sa insidente kung saan nadatnan ng mga personnel ng ICC detention facility si Tatay Digong na walang malay. Kinumpirma rin po ito ng kanyang abogado. Kinakailangang dalhin si Tatay Digong sa ospital upang masuri kung meron ba siyang injuries, lalo-lalo na po sa kanyang ulo. Sa totoo lamang po, nung nabalitaan ko po ito, ang sakit, napaluha po ako. Sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. At kahit na hindi na po siya presidente, maalala ko December, November, monthly po siya nagpapa-medical check-up sa Cardinal, and he is scheduled nung March 12, December, January, February, March 12.
para sa follow-up check-up niya. Kahit linggo po, sinasamahan ko yan. At alam ko po yung mismo yung gamot niya. 27 po yung pinapadala ko sa kanya. Nag-order yung mga nurse niya. Tsaka, hindi niya talaga sinasabi kung na-slide siya noon. For the past 3 years, ayaw niyang sabihin sa common law wife niya, sa partner niya, si Ma'am Hanilet, na tinatago niya parati sa kanya. Sa akin siya tumatawag. Sabi niya, wag mong sabihin. Ayaw ko nang magpa-check up. At ang makakapagdala sa kanya sa ospital, yung doktor lang po niya. Pag tinatakot namin siya through his doctor. Totoo po yun. Ang nakakatakot lang po ngayon, wala po siyang matatawagan, wala siyang masasabihan. At kilala ko po si Atty. Digong. Ano yun eh. Siya na mismo parang pagod na rin po siya. Parati niyang sinasabi noon pagkatapos ng kanyang presidency, pagod na. Talagang tinamaan rin po yung kanyang katawan, yung kanyang edad. Sa kanyang edad at during the pandemic, maalala ko 2016 kasama si Senator Cayetano. Miikot, sobrang lakas pa niya noon. Pero panahon ng pandemya, wala na. Talagang humina po siya na minsan natutumba lang. Siguro hindi ko na po mabilang sa kamay ko ilang beses na po siyang natumba mismo sa bahay niya. Dahil sa mahina na yung tuhod, minsan nakakalimot na po siya. Pilipino naman po si Tatay Digo. Masakit lang po sa akin dahil sa totoo lang, sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. Mas nakakasama ko po siya for the